mga may init na balita naman po sa ibayong dagat dahil sa lumalalang kaguluhan sa Syria, inilikas na ang mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan roon. Samantala, patuloy naman ang pagtutok ng pamahalaan sa kanilang seguridad. Narito ang balitang abroad ni Mike Cohen. Martes, 43 Pilipino ang tumawid mula sa Syria. Ayon sa ulat ng Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon. Sumasara po na tumawid at ligtas na mula sa kaguluhan doon sa Syria. 4,510 Pilipino na ninirahan o manggagawa sa Syria ang nalikas na ng pamahalaan mula sumiklab ang kaguluhan o ang Syrian Civil War. Nanawagan muli ang Department of Foreign Affairs sa likod ng isang insidente na paggamit na ipinagbabawal na chemical weapons malapit sa capital city ng Damascus. Our priority is to make sure the world knows the facts of what has happened. The indiscriminate slaughter of civilians, the killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. By any standard. Ayon sa International Red Crescent at Red Cross, nakapatay ng 1,003 katao, karamihan sibilyan. Di patiyak ng UN weapons inspectors kung kaninong panig nagmula ang paggamit ng chemical weapons, ang Syrian military o ang mga rebeldeng grupo. Ang chemical weapons ay isang weapon of mass destruction, mahigpit na ipinagbabawal ng international law. Samantala nakahanda naman ang sandatang lakas Unidos sumalakay anumang oras sa isang punitive strike laban sa Syrian military kung ipag-uutos ito ng Pangulong Obama ng Amerika. Ito ang inihayag ni U.S. Defense Secretary Chuck Hagel sa Jakarta noong Martes. The United States is looking at all options regarding the situation in Syria. We're working with our allies and with the international community. Handa USA parusahan ang pamahalaan ng Syria dahil sa paniniwala ng Amerika, Inglaterra, Turkey, France na may sala sa chemical weapons attack na isang crime against humanity ang pamahalaan ni President Bashar al-Assad. Lumalala na rin ang sitwasyon dahil sa Syrian crisis ang karatig bansa ng Lebanon. Tensyon pa rin sa lungsod ng Tripoli, Lebanon, isa sa mga evacuation areas mula sa Syria. Nayanig ng 2 car bomb attacks ng nakaraang linggo ang isang Sunni mosque doon. Maraming supporters ng anti-government forces ng Syria sa Tripoli. Natatakot naman ang Jordan, Lebanon, Iraq na lumala lalo ang sitwasyon kapag umaksyon ang Amerika, Inglaterra o NATO. Nandima naman ng Arab League sa isang emergency meeting ang paggamit ng chemical weapon. Humingi ang mga bansang sa gitnang silangan ng karampatan, parusa at aksyon laban sa mga salarin sa paggamit ng chemical weapons. Kasabay nito, nagbabala naman ang Syria ng anumang pag-atake ay gagantihan nila bilang self-defense. Kasabay ng muling paghayag ng pagkondema ng Syrian government sa paggamit ng chemical weapons na binibintang nila sa mga rebelde ang paggamit ng mga weapons of mass destruction na isang war crime. Kasalukuyan, ilang libo pa rin ang mga Pilipino na nasa loob ng Syria o nasa mga refugee centers sa mga karatig bansa. Ako si Mike Cohen para sa PTV News.